Ang ikapitong kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. At nakisama sa kanila ang mga Fariseyo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseyo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kung hindi muna mga hugas ng maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseyo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayo sa ama o ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapot sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatwid bagay hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ng salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig, ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinhaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pangdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon, at pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sino mang tao'y huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago.
Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Sirofenisa, ayon sa lahi, at ipinamamanik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanya, "Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak." At sinabi niya sa kanya, "Dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak." At umuwi siya sa kanyang bahay, at naratna ng anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro, at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea, na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal, at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya, at siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, "Ephata," sa makatwid bagay mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig, at nakalagang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtaka ng di kawasa, na nangagsasabi, "Mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi, at pinapagsasalita ang mga pipi."